Ikaw ba, ano ang tradisyon ng inyong pamilya tuwing sumasapit ang Semana Santa o ang Holy Week? May tradisyon ba kayo gaya na lamang ng pagluluto ng mga kakanin, pagsisimba, pagsisinakulo? Meron bang mga ganon? Paano nga ba nabuo ang mga tradisyon sa inyong pamilya at sa inyong komunidad? Nako, atin pong tunghayan ang isang kakaibang kwento natin for today's video. Nakakaiba din ang pagkabuo ng isang bagay na naging tradisyon tuwing Semana Santa. Kaya wag na natin itong patatagalin pa dahil alam kong na-excite ka na dahil may pupuntahan ka pat Miyerkules Santo na ngayon. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga taong namamatay na bit-bit ang kanilang krus sa buhay. At may mga tao namang nabubuhay kahit hindi na dapat. Dear Mama Mia, ako po ay isa sa mga taong nasa pangalawang description ko sa pa-intro nitong aking kwento. Ako po ay isa sa mga taong nabubuhay pero dapat ay hindi na. Mama Mia, medyo matagal-tagal na ang simula ng kwentong ito. Ibabahagi ko ito sa inyo hindi para magmayabang, kundi para ibahagi sa iba kung paano nagsimula sa isang malaking kasalanan ang ngayon ay tradisyon ko na tuwing Semana Santa. Biyernes Santo nung taong iyon, 3 krus ang itinayo sa burol sa likod ng lumang simbahan sa aming probinsya. 3 lalaki ang pinili. 3 katawan ang isinabit sa kahoy. Pero isa lang ang namatay at hindi ako yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako ang naiwan. Kung bakit ako ang piniling humihinga pa rin. Habang ang isang inosente ang nawala ng buhay dahil sa aking kasalanan. Kung may hustisya man sa mundo, dapat ay matagal na akong wala dito. Ako po si Gab at ito ang kwento kung paano ako nabuhay sa kasalanang hindi kailanman namamatay. May kakaibang katahimikan ng bayan namin lalo na tuwing sumasapit ang Semana Santa. Hindi ito yung payapang katahimikan. Ito yung parang may pinipigilang sumigaw. Sa umaga, maririnig mo lagi ang kampana sa simbahan. Hindi masigla ang tunog nito. Hindi mabilis. Mabagal. Na para bang may dinadalang bigat. May dinadalang pagdadalamhati. Sa hapon, halos walang katao-tao sa kalsada. Ang mga tindahan ay sarado. Ang mga bata ay hindi naglalaro sa kalye. At sa gabi, kahit ang hangin, ay parang nahihiyang umihit. Lumaki ako dito sa lugar na to. Sanay na ako sa ganitong katahimikan tuwing sumasapit ang Semana Santa. Pero noong taong iyon, parang naging iba bigla ang pakiramdam. Parang may mangyayaring hindi inaasahan ninuman. Parang may hahabulin. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ako pala yun. Ako pala ang hahabulin. Sa likod ng simbahan ay may isang burol. Hindi ito magandang burol. Hindi rin ito kataasan.
Pero dun ginagawa ang pinakamalaking at pinakakilalang tradisyon ng bayan namin, ang tatlong krus. Taon-taon, tuwing Biyernes Santo, may tatlong lalaking magpapapako. Hindi yung tunay na ipapako ha, pero tatalian lamang. Ilalagay sa krus at ipapakita sa buong bayan ang paghihirap ni Kristo. Noong bata ako, iniisip ko, bakit may mga taong gustong gumawa ng ganito? Ngayon, alam ko na po ang sagot. May mga taong hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya pinipili nilang saktan ang kanilang katawan para kahit papaano gumaan man lang ang kanilang loob. Pero mali sila. Kasi may mga kasalanan na kahit ilang krus pang pasanin mo, hindi nito magawang burahin ang nagawa mong malaking pagkakamali. Lunes Santo yun, gabi na. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng bagay. Yung bagay na lagi ko na lang ginagawa at hindi naman bago. Ang pag-inom. Nasa labas ako noon ng sabungan. Mainit ang hangin. Maingay ang paligid. May halong alak at yabang na ang usapan. Ang hina mo namang tumaya. Narinig kong sabi ng isang lalaki. Napangiti ako. Mas may panalo pa rin ako kaysa sayo, oy. Sabi ko naman. Simpleng asaran lang. Hanggang sa dahil nakainom kaming lahat, hindi na lang ito naging simple. Hanggang sa may nagtulakan na. May sumigaw, may nagmurahan. At dun ko siya unang napansin, Mama Mia. Si Ramon. Hindi naman kami close dalawa. Hindi rin kami magkaaway. Magkakilala lang kami. Pero sa gabing iyon, naging kalaban ko po siya. Hindi ko maalala eksakto kung ano talagang nangyari kung bakit nagkainitan ang lahat. Hindi ko maalala kung sino ang unang nagpalipad ng suntok. Ang naalala ko lang, bigla na kaming nagkakagulo ng mga kainuman at mga kausap ko. May sumisigaw na galit na galit. May tumatawa na tila ba ng uudyok pa. Hanggang sa kami na lang ang natira ni Ramon sa gitna. Lumaban ka ng maayos, sigaw niya. Hindi ko alam kung bakit ako nagalit ng ganon. Siguro dahil lasing ako. Siguro dahil may dala akong ibang galit na hindi ko magawang ipakita kapag hindi ako lango sa alak. O siguro dahil may parte lang sa akin na gusto nang sumabog. Tinulak niya ako, napaatras ako. At sa likod ko, may naramdaman na kong bato. Hindi kalakihan ng batong yun, pero matigas. At doon, Mama Mia, sa batong yun, sa punto ding yun, ay napagdesisyonan ang aking kapalaran. Hinawakan ko yung bato mula sa likod ko. Sa isang iglap ay wala na akong narinig. Hindi na ako nakakita ng tao. Iisa lang ang nakikita ko. Galit. At hinampas ko siya bigla. Isang beses lang. Tahimik. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko nung hinampas ko siya, Mama Mia. Nakita kong napaatras siya. Natumba. Nanginig at kalaunan ay hindi na gumalaw. May mga katahimikan na minsan mas malakas pa kesa sa mga sigawan. At eto yun.
Eto yung pagkakataon na yun. Nakatayo ako, hawak ko pa rin yung bato. Nakatingin ako sa kanya na nakahandusay na sa lupa. "Hoy!" Tawag ko. Walang sagot mula sa kanya. Lumapit ako. "Hoy, tumayo ka nga dyan." Tahimik pa rin. Hindi siya gumagalaw. Doon na ako kinabahan, Mama Mia. Hinawakan ko ang balikat niya. Ewan ko kung tunay pero wala na akong maramdamang init. At tila bumigat yung kanyang balikat kesa sa normal. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi sa kanya, kundi dahil dun sa ginawa ko. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako nag-antay pa na may lumapit sa akin at hawakan ako. Tumakbo na ako. Iniwan ko siya doon na nakahandusay. Iniwan ko rin pati yung batong ginamit ko panghampas sa kanya. Iniwan ko ang katotohanan. Para pong nawala ang tama ko ng alak matapos kong mapagtanto ang aking nagawa. Habang tumatakbo ako sa madilim na kalsada, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ako yun. Hindi ko yun ginawa. Pero kahit anong bilis ng takbo ko, may isang bagay na hindi ko maiwan. Ang sarili ko, Mama Mia. Kinabukasan, maaga akong nagising. Masakit ang ulo ko. Tuyo ang lalamunan ko. Pero ewan ko, tila mas mabigat at mas masakit ang pakiramdam ko sa aking dibdib. Binuksan ko yung radyo. At narito ang isang balita. Isang lalaki ang natagpuang patay malapit sa sabungan kagabi. Napaupo ako. Nagpatuloy yung balita. Kinilala ang biktima bilang si Ramon. Hindi ko na pinakinggan ng iba. Sapat na yun. Pinatay ko ang radyo gaya ng pagpatay ko kay Ramon. Mama Mia, pumunta pa ako sa lamay. Hindi dahil may lakas ng loob ako, kundi dahil wala akong lakas na umiwas. Nagantay naman ako na may magsumbong sa mga pulis. Hindi ko na maalala noon kung may nakakita pa ba sa amin. Hindi ko na maalala kung may mga tao pa doon sa paligid. Basta ang alam ko, nagkakagulo ang lahat. Tapos hanggang sa kaming dalawa na lang ni Ramon, hanggang sa hinampas ko siya ng bato at nakahandusay siya sa lupa. Pagdating ko sa lamay niya ay punong-puno ang bahay. May umiiyak, may nagdarasal. At sa gitna nilang lahat, nandun ang kabaong. Nakita ko siya, Mama Mia. Tahimik. Maputlang maputla ang kanyang muka. Na tila ba nagulat din siya sa kanyang naging kamatayan. Parang natutulog lang siya kung titignan. Pero alam kong hindi na siya magigising. Hindi na siya gigising. At yun ay dahil sa akin. Mama Mia, may dalawang batang nakatayo sa gilid ng kabaong. Tahimik yung mga bata. Hindi naman umiiyak. Nakatingin lang. At sa likod nila ay isang babae. Marahil yun ang asawa ni Ramon. Namumugto ang kanyang mga mata, pero kitang-kita mo sa kanyang mukha na pilit din siyang nagpapakatatag. Lumapit ako. Nag-abot ng sobre. Pasensya na po sa nangyari. Sabi ko na halos hindi ko rin marinig ang aking sarili. Nagpanggap akong walang alam. Salamat, sabi niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At sa sandaling yun, Mama Mia, hindi ko alam kung konsensya ko ba ang nagsasalita, pero pakiramdam ko, may nakita ako sa mata niya. Pakiramdam ko may alam siya. Napaatras ako.
Kasi sa unang pagkakataon, hindi ko malaman kung konsensya lang ba ang humahabol sa akin o pati na mismo ang masakit na katotohanan. May mga bagay na kahit hindi mo nakikita, alam mo sa sarili mong nandyan. At ganyan ang pakiramdam ng konsensya. Buong maghapon hindi ako mapakali. Kahit saan ako tumingin, parang may nakatingin sa akin pabalik. Sa salamin, parang hindi na sarili ko ang nakatingin sa akin. Sa tubig, parang may ibang mukha ang refleksyon. At sa bawat tahimik na sandali, naririnig ko ang tunog ng isang hampas. Isang hampas. Napapikit ako. Pero bumabalik pa rin sa aking alaala ang ginawa kong paghampas sa kanya. Hindi ko na kaya. Tanghali nung dumaan ako sa simbahan, may mga tao sa loob. Tahimik, nagdarasal. Dapat dumiretso lang ako pero hindi ako makagalaw. Parang tila may humihila sa akin papasok sa loob. Umupo ako sa pinakalikod na bahagi ng simbahan. Hindi ako lumuhod, hindi din ako nagdasal. Nakatingin lang ako sa cross. At bakit nandito ka? Tanong ko noon sa sarili ko. Wala akong makuhang sagot, Mama Mia. Hanggang sa may narinig akong boses. Kulang ang magbo-volunteer para sa 3 krus. Napalingon ako. May nakita akong listahan sa gilid, mga pangalan, at may nakita akong isang bakanteng numero. Doon nagsimula ang pinakamaling desisyon ko. Lumapit ako. Kinuha ko yung ballpen na nasa mesa at sinulat ko ang pangalan ko dun sa bakanting numero. Gab. Kinahapunan, pinatawag kami. 3 kaming napili. Napili ba talaga? O 3 kaming voluntaryo? Isang matandang lalaki, isang tahimik na binata, at ako. Oh, handa na ba kayo? Tanong nung organizer. Tumango sila. Ako hindi. Pero nagsinungaling ako sa sagot ko. Opo. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung handa ba ako. Pero ang alam ko, kailangan ko tong gawin. Hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili ko. Dinala kami dun sa burol. Mainit ang araw, matulis ang hangin. At sa gitna nakahiga ang 3 kahoy na krus. Pinahawak sa akin yung isa. Magaspang, mabigat. Parang may sariling bigat. Parang hindi lang bigat na normal sa isang kahoy, kundi bigat ng isang malaking kasalanan. Buhatin mo, sabi nung isa sa mga organizers. Sinunod ko, at sa unang hakbang, parang may sumigaw sa loob ko. Hindi ito sapat para maghugas ka ng kasalanan mo. Habang nag-e-ensayo kami, may mga taong nanonood. May mga bata, may matatanda, may humahanga. Ang tapang naman nila, ha? Napangiti ako. Pero hindi dahil masaya ako, kundi dahil kung alam lang nila, hindi ako matapang, duwag ako. Kaya nga hindi ko maamin yung nagawa ko Kaya nga nagtatago ako ngayon sa krus. Nagbabaka sakaling baka mabawasan ang bigat ng aking nararamdaman. Pagkatapos ng ensayo ay may lumapit sa akin. Isang babae. Excuse me. Napalingon ako sa pinagmulan ng boses. At dun, Mama Mia, ay tila parang huminto ang mundo ko. Siya.
Yung babae sa burol, yung asawa ni Ramon, nasa harap ko. Isa ka pala sa magpapapako, sabi niya. Hindi ako makasagot agad. Oo. Sabi ko ng mahina. Salamat ha. Nung isang linggo pa kasi kami namumroblema kung sino ang magpapapako eh. Ngumiti siya. At sa ngiting yun ay mas lalo akong nasaktan. Nabasap ko kasi sa kanya, Mama Mia, na nasasaktan pa rin siya pero kahit na ganun, ginagawa pa rin niya ang nasumpaan na niyang tungkulin kahit sa bahay nila ay nakaratay pa ang labi ng kanyang asawa. Alam mo, hindi lahat ng lalaki kayang magsakripisyo. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, tila namamatay na yung tradisyon na yan eh. Napayuko ako. Kung alam lang niya na hindi ko naman to ginagawa dahil sa sakripisyo. Kung alam lang niya kung anong klaseng lalaki ako. Yung asawa ko, hindi siya perpekto. Panimula niyang sabi, napahigpit ako sa kamao ko. Pero alam ko mabuti siyang tao. Hindi ko alam kung bakit siya kinuha sa amin ng ganito kaaga eh. Hindi ako makahinga. Tuluyan na akong napatingin sa kanya. Gusto kong sabihin na dahil yun sa akin. Gusto kong sabihin na ako ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ng maaga ang kanyang butihing asawa. Pero hindi ko magawa. Nanahimik lamang ako. Hindi ko alam kung anong dating sa kanya ng pagtahimik ko, Mama Mia. Naniniwala ka ba sa hustisya? Tanong niya. Natigilan ako. Po? Naniniwala ka ba na may babalik sa lahat ng mga taong gumawa ng mali? Sa unang pagkakataon, natakot ako sa tanong na yun, Mama Mia. Oo naman, mahina akong sagot. Pero sa loob ko gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagsigawan na hindi ko naman sinasadya yun. Hindi ko naman sinadyang hampasin at mapatay nang wala sa oras ang asawa niya. Gabi na noon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mukha ng asawa ni Ramon. Ang boses niya habang tinatanong niya ako kung naniniwala ba ako sa hustisya. Napaupo ako. Kung may hustisya, dapat ba talaga akong magdusa? Oo, dapat ako yung nagdudusa. Hindi siya, hindi ang pamilya nila, kundi ako. Bigla akong may narinig sa labas, Mama Mia. Kaluskos na para bang may taong naglalakad. Lumapit ako sa bintana. Sumilip ako. May tao nga. Nakatayo. Hindi ko makita ang mukha pero nakatingin siya sa bahay namin. Diretso. At sa sandaling yun, Mama Mia, hindi ko alam kung dahil lang ba sa takot o dahil sa konsensya. Pero pakiramdam ko, may lihim na nakatingin sa akin. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa akin. Hindi kaya eto yung taong nakakita sa ginawa ko? Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako sa bintana, nakatingin sa taong nasa labas. Hindi ko makita ang kanyang muka kahit anong pilit ko dahil nasa madilim siyang bahagi. Pero ramdam ko, kilala niya ang nakatira sa bahay na to. Kilala niya ako. Ilang segundo kaming ganon, tahimik, walang gumagalaw, na para bang nagtatantsahan. Hanggang sa naglakad siya palayo. Dahan-dahan, Mama Mia. Parang walang takot.
Ako? Ako yung naiwan na sobrang takot na nararamdaman. Nanginginig pa nga ako eh. Kinabukasan may natanggap akong sulat. Opo, hindi text, hindi tawag, hindi unknown chat, kundi sulat. Walang pangalan na nakalagay, walang address. Isang linya lang ang laman nun. Alam ko ang ginawa mo. Parang may yelo na dumaloy sa buong katawan ko. Hindi na ito konsensya ko lang ang nagsasalita. Hindi na ito dahil lang sa takot ko. Tama nga ang hinala ko. May nakakita sa aking nagawa. Imbis na magmukmok at magtago sa loob ay mas naging aktibo ako sa simbahan. Pakiramdam ko, Mama Mia, dahil doon nahuhugasan kahit papaano ang mga kasalanang nagawa ko. Mas maaga akong pumupunta sa practice. Mas matagal din akong nananatili doon. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil pakiramdam ko, yun lang yung lugar na ligtas ako. Nakakatawa, no? Ni dati-rati, hindi ako mapapasok sa simbahan eh. Dati-rati, kapag Semana Santa, nasa sabungan lang ang mukha ko. Nakakatawa na kung kailan pa ako nakagawa ng isang napakalaking pagkakasala, tsaka pa ako lumalapit at pumapasok sa loob ng simbahan para dun pansamantalang magkanlong, para dun pansamantalang magtago. Pero kahit dun, Mama Mia, hindi pa rin ako mapakali. Kasi ang totoo, hindi na ako tinatablan ng katahimikan. Pakiramdam ko kahit tahimik ang mundo, kahit tahimik ang lahat ng tao sa paligid ko, ay may nakatingin, may humahabol sa akin. Doon sa loob ng simbahan ay nakita ko ulit siya. Yung asawa ni Ramon. Yung babaeng kahit may nakaburol pa sa bahay nila ay nandito para tuparin ang kanyang tungkulin sa simbahan. Nasa loob siya, naglilinis ng mga kandila. Gab, napalingon ako dahil tinawag niya ako. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi ko maalala kung kailan ko sinabi sa kanya ang pangalan ko, Mama Mia. Gab, pwede ba kitang makausap? Tumango ako kahit ayaw ng katawan at ng loob ko. Umupo kami sa gilid ng simbahan, dun sa gilid na tahimik at walang masyadong tao. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala. Nawala na siya. Hindi ako makapagsalita, Mama Mia. Gusto ko siyang tanungin kung bakit sa akin niya sinasabi ang mga bagay na to. Di naman kami close. Kakakilala nga lang namin nung nagpunta ako dun sa burol ng kanyang mister eh. Pero bakit ngayon? Parang ako pa ang hinihingan niya ng sama ng loob. Napayuko ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ako makapagsalita. Wala akong alam na pwede kong sabihin para kahit papaano ay mapagaan ko ang kanyang nararamdaman. Pero alam mo, Gab, may isang bagay na mas mahirap tanggapin. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya na walang may kasalanan. Parang may pumiga sa puso ko nung sinabi niya yon. Masakit tanggapin na parang nawala lang siya sa amin ng isang iglap, na parang wala lang nangyari. Dagdag pa niya. Gusto kong magsalita. Sa totoo lang gusto kong umamin. Pero hindi ko magawa. Tingin mo ba may gumawa nun sa kanya? Diretso niyang tanong sa akin. Natigilan ako. Aha, hindi ko alam eh. Mali. Alam ko, ako yun. Kasalanan ko.
Tingin ko, Gab, merong may gawa nun sa kanya. Ang sabi ng mga pulis, baka raw dahil sa nagkagulo, nagkaroon daw ng riot, nagtakbuhan. Baka raw nadapa siya. Kasi lasing din siya nung mga panahon na yun eh. Baka daw hindi siya nakatayo agad. Pero tingin ko, meron talagang gumawa nun sa kanya. Hindi lang nagsasalita. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko babawiin ang boses ko. Tahimik ako noon. Na kung babalikan ko ang alaalang yun, dun pa lang, halatang guilty na ako eh. Kinagabihan, may isa na namang sulat. Mas maikli, mas direkta. Maghanda ka, malalaman ng lahat. Mama Mia, hindi ko alam kung titistigo ba siya. Dahil kung talagang gusto niyang magkaroon ng hustisya ang nangyari kay Ramon, dapat pumunta siya sa pulis. Hindi sa akin, di ba? O baka naman iba-blackmail niya lang ako. At nagsimula na nga ang sa tingin ko tunay na parusa para sa akin. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog ng maayos. Sa bawat tunog, napapalingon ako. Sa bawat tao na bago sa paningin ko, naghihinala ako. At sa bawat araw, habang papalapit ng papalapit ang Biyernes Santo, ang araw kung kailan ako ipapako sa krus, ang araw kung kailan maiisip kong pwede na akong nakapagbayad sa aking kasalanan. Sa ikatlong sulat, dito ko na napagtanto. Wala nga talagang balak ang taong tong isuplong ako. Parang ang tanging gusto niya lang ay ang makapang-blackmail sa akin. Magdala ka ng pera bukas, dun sa burol. Simple, pero malinaw. May presyo ang kanyang katahimikan. At kailangan kong bayaran yun. Pumunta ako sa burol, Mama Mia, sa eksaktong oras na sinabi niya. Kung kailan wala pang mga tao sa paligid. Kung kailan madilim pa. Tahimik. Sa parehong lugar kung saan itatayo ang mga krus. Sa parehong lugar kung saan ako magpapapako kinabukasan. At doon, may nakatayo. Isang lalaki. Lumapit ako. Anong gusto mo? Ngumiti siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilaw. At dun ko nakita ang mukha niya, Mama Mia. Hindi ko siya kilala. Parang hindi siya taga rito sa lugar namin. Pero siya, parang kilalang kilala niya ako. Ikaw ang pumatay kay Ramon. Sabi niya ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy. Tahimik. Yun ang naging sagot ko. Hindi ako nakapagsinungaling, Mama Mia. Hindi ko na-deny sa kanyang harapan ang aking nagawa. Magkano? Tanong ko. Mama Mia, umaga ng Biyernes Santo, nakatayo ako sa burol sa likod ng simbahan. Hawak yung krus na paglalagyan sa akin. Hindi to para sa akin eh. Para dapat to sa bayan. Para dapat to sa tradisyon. Para sa pagpapasakit ni Kristo. Pero alam ko sa sarili ko, ako ang tunay na pinarusahan ngayon. May nakatingin sa gilid ng burol. Medyo nasa malayo siya kumpara sa ibang mga tao. Isang lalaki. Yung testigo. Yung blackmailer. Hindi ko kilala pero kilala niya ako. Lahat ng ginawa ko nung Lunes Santo ay alam niya. Mama Mia, habang nakatingin ako sa kanya, ay tila ba tinatanong niya ako kung handa na ba ako.
Bilang isa sa 3 lalaki sa cruise, sinimulan na nila akong ikabit sa kahoy. Napakainit ng sikat ng araw. Masakit ang paghawak sa magaspang na kahoy. Parang bawat hibla ng kahoy ay humahaplos sa balat ko. At sa loob ko, parang tumitili ang puso ko. Nakatingin ako sa paligid. Nakita ko ang pamilya ni Ramon. Hindi ko alam na nandito sila, Mama Mia, kahit na bukas ay ililibing na si Ramon. Tahimik sila. Pakiramdam ko hindi ako makatingin sa kanila ng maayos. Kasi pakiramdam ko, kapag tiningnan ko sila sa mga mata, ay malalaman nila. Makikita nila sa mukha ko at sa mga mata ko ang ginawa ko sa kanilang padre de pamilya. Mama Mia, lumapit sa akin yung asawa ni Ramon. Gab, sabi niya nang nakangiti. Hindi ako makapagsalita dahil alam ko kahit nakangiti siya, hindi yun ngiti ng kaligayahan. Ngiti iyon ng kapighatian. Ngiti na punong-puno ng kaalaman sa lahat ng mali kong nagawa pero hindi niya alam na ako yung hinahanap niya. Gab, hindi mo kayang itama ang ginawa mo, pero kailangan mo para mabuhay ka. Hindi ko maintindihan kung para saan yung sinasabi niya, Mama Mia. Para ba dun sa mga sinabi kong mga kasalanan ko dati? Dun sa pagre-rebelde ko sa mga magulang ko? Dun sa hindi ko pagtatapos ng pag-aaral dahil napabarkada ako? O may iba pa siyang alam? Dumating na ang oras, itinali na ako. Inilagay ang korona ng tinik. Bawat pako na inimbento nila sa pag-iisip ko, bawat bigat ng krus, parang bumabalik ang lahat ng kasalanan ko nung Lunes. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tumingin sa paligid. Hindi ko na kayang harapin ang mga tao, lalong-lalo na ang pamilya ni Ramon. At dun sa ilalim ng araw, bumagsak ako sa kahoy ng krus. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung naging kapanipaniwala lang ba ang acting ko o dahil talaga yun sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dahil ba yun sa sobrang init ng sikat ng araw at na-dehydrate ako kaya ako hinimatay. O dahil ba sa bigat ng kasalanan at konsensya ko? Mama Mia, pagkatapos noon ay agad din naman kaming tinanggal mula doon sa krus. Bago magsimula ang misa, may iniwan sa tabi ko. Isang sulat. Maliit. Simple pero mapagbanta. Kung hindi mo susundin ang plano ko, malalaman ng lahat ang lihim mo. Parang napawi ang lahat ng hangin sa katawan ko nung mabasa ko yon. Alam kong hindi lang ito basta pera. Hindi lang ito simpleng pangbablackmail. Ito ang bagay na hihila sa akin pababa, sa bingit ng kamatayan at sa matinding kahihiyan. Tumayo ako sa dulo ng burol. Yung lalaki, nandun pa rin. Nakangiti. Hindi nakakaaliw yung ngiti niya. Para bang sinasabi niya na alam ko na kung anong dapat kong gawin. Para bang sinasabi niya ulit sa akin yung isinulat niya kung saan kami magkikita bukas ng gabi. Tumango ako habang nakatingin sa kanya. Kahit hindi naman kami nag-uusap. Wala akong ibang option. Alam ko kung hindi ko yun susundin, bubuksan niya sa publiko ang aking lihim. Buong bayan nanonood. Tahimik habang nagmimisa yung pare dun sa may burol. Parang alam nila na may mali sa paligid. Parang alam nilang may lihim, may kasalanan.
Pakiramdam ko noon, Mama Mia, bawat mata sa paligid ko ay sa akin lang nakatingin. Kahit na hindi naman talaga. Natapos yung misa, humiga ako sa damuhan sa tabi ng krus. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay bukas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa ni Ramon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Parang ang bigat ng mundo. Parang literal na may pasan-pasan akong krus. Lumipas ang gabi ng Biyernes Santo. May buwan noon sa kalangitan. Malabo ang liwanag, pero may isang ilaw sa gilid ng burol. Hindi ko alam kung anong meron nandun, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong meron dun sa ilaw na yon. Sa loob ng sarili ko alam ko, kailangan kong pumili. Kailangan kong mamili sa pagitan ng dalawang bagay. Una ay tumakas, itago ang kasalanan at hayaan ang lahat ng mali na mananatili lamang sa dilim. Pangalawa, harapin ang lahat. Kahit mabaliw at masira ang mundo ko, kahit masaktan ng iba, kahit mapahiya ako at ang aking pamilya. Haharapin ko dapat ang lahat at hayaang manaig at maghari yung tama. Hindi ko alam kung anong desisyon ang pipiliin ko. Tumayo ako. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, nakakaramdam ako ng kakaiba kaysa sa takot. Parang lakas ng loob. Parang determinasyon. May mga gabi na hindi mo matatakasan kahit pumikit ka, kahit tumakbo ka pa, kahit magtago ka pa. Hahabulin ka nila. At eto yung gabing yun. Madilim ang simbahan. Tapos na ang misa. Wala nang katao-tao at wala nang ingay sa paligid. Ako lang ang nandun at ang katotohanan na pilit kong tinatakasan ng ilang araw na. Pumasok ako, dahan-dahan. Hindi po kasi gated yung simbahan sa aming lugar, Mama Mia. Pwede kang makapasok kahit anumang oras. Bawat hakbang ko parang may kasamang bigat. Sa harap ng altar ay may nakatayo. Siya, yung lalaking nang bablackmail sa akin. At dumating ka rin. Ano, dala mo na ba yung pera? Ngumiti siya. Pero hindi magaan. Ano ba talaga ang gusto mo? Magkano ba talaga ang gusto mo? Tanong ko. Hustisya. Hustisya yung gusto ko. Napatawa ako. Hustisya? Kaya mo ba ako binablackmail? Tumigil siya. Hustisya ang hinihingi ko. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Tapos, Mama Mia, itinuro niya ang isang sulok ng simbahan. Napalingon ako. At doon, napatigil ang mundo ko. May nakaupo doon. Tahimik. At nang tumingala siya, ay nakilala ko siya. Isa sa mga anak ni Ramon. Yung batang nakita ko sa lamay. Yung batang tahimik lamang at hindi umiiyak. Pero ngayon nakatingin sa akin ng diretsyo. At sa mga mata niya, wala nang luha. Galit na. Natahimik ako, Mama Mia. Alam mo, kung hindi ka lang pumunta dun sa burol ni Ramon, wala namang makakakilala sa'yo eh. Pero nagpunta ka. At siya, sabi niya, na itinuro ulit yung bata. Siya ang nakakita sa'yo. Parang
may sumabog sa tenga ko, Mama Mia. Ano? Oo. Nung gabing yun, nandun siya. Inutusan siya ng mama niya. Napuntahan ng papa niya para makauwi na. Nandun siya habang nagkakagulo. Lalapitan na sana niya yung papa niya nung bigla mong hinampas ng bato. Nakita niya lahat. Napatras ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung may nakakita ba sa akin? O yung pagkakaalam ko na isang bata ang nakakita sa krimeng ginawa ko? Pagkatapos, ako pa mismo palang nagsuplong sa sarili ko dahil nagpunta ako sa mismong burol ni Ramon kung saan kami nagkita ulit ng bata. Tumayo yung bata mula sa kanyang kinauupuan. Maliit lamang siya pero kitang-kita ko ang katatagan sa kanyang itsura. Ikaw ang pumatay sa papa ko, sabi niya. Hindi tanong, kundi sigurado siya. At sa wakas, Mama Mia, tumango ako. Oo. Unang beses sa loob ng ilang araw na inamin ko yung ginawa kong pagkakasala. Walang takot, walang paligoy-ligoy. At sa salitang yun, parang may nabunot sa dibdib ko. Pero kasabay nun, tila mas lumalim yung sakit. Akala ko sisigaw siya. Akala ko sasaktan ako ng lalaking yon. Pero hindi. Tignan mo siya. Tignan mo yung bata. Tignan mo yung tinanggalan mo ng isang ama. At sabihin mo sa kanya kung bakit mo ginawa yon. Napahinto ako. Kasi kahit ngayon, wala pa rin talaga akong maayos na sagot eh. Kasi galit ako nun. Lasing ako. Pero wala yung saysay. Hindi sapat na rason na galit ka at lasing ka para mawala ng ama ang isang bata. Napaluha ako. Tama ka. Tama ka. Kahit anong dahilan ko, hindi yun magiging sapat para ipagtanggol ang nagawa ko na nakapatay ako. Tahimik, Mama Mia. Sa katahimikan yun ay nakita kong tumulo ang luha mula sa mga mata ng bata. Anong gagawin mo ngayon? Nanong nung lalaki. Diretso ang mga tanong niya, Mama Mia. Napatingin ako sa altar, sa krus, sa katahimikan ng simbahan. At sa unang pagkakataon, tila naging malinaw sa utak ko ang bagay na dapat matagal ko nang ginawa. Na dapat ginawa ko na nung gabi ng insidente. Yung wag tumakbo. Yung wag magtago. Susuko ako. Sabi ko. Mahina lang ang pagkakasabi ko noon pero sigurado. At sa salitang yun, tuluyan akong bumagsak. Hindi sa lupa, kundi sa sarili kong katotohanan. Punong-puno ang simbahan. Linggo na iyon ang pagkabuhay. Araw ng muling pagbangon. At ako nakatayo sa harap. Kasama ang mga pulis. Kasama ang pamilya ni Ramon. Tahimik kang lahat. Na tila ba nagtataka kung bakit nasa harapan ako at hindi ang pari, Mama Mia? Tila ba nagtataka kung anong nangyayari? At bago matapos ang misa, sabi ko sa malakas ngunit nanginginig na boses. Kahit wala akong mikropono noon,
Parang natahimik ang lahat. Parang nakikinig. Parang nag-aantay ng mga susunod kong sasabihin. May kailangan lang akong aminin sa inyo. Doon ay tila halos wala nang huminga. Wala nang gumalaw. Ako yung pumatay kay Ramon. Parang tumigil ang mundo, Mama Mia. May sumigaw, may umiyak, may napaatras. Pero ako, hindi ako umatras. Pinanatili kong matatag ang mga paa ko kahit ang totoo ay nanginginig na ang mga tuhod ko. Dinampot na ako ng mga pulis. 3 pulis sila, Mama Mia. 2 yung humawak sa akin. Yung isa naglagay ng posas sa mga kamay ko. Pero hindi ako lumaban. Hindi ako nanlaban. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nagtago. Kasi sa unang pagkakataon, Mama Mia, kahit na alam kong makukulong ako sa loob ng isang selda, pakiramdam ko, unang pagkakataon sa tanang buhay ko, ako ay tunay na naging malaya. Hindi dahil sa wala akong parusa, kundi dahil nakakagaan pala sa loob yung wala ka nang itinatago. Bago ako tuluyang dalhin ng mga pulis sa presinto ay may lumapit sa akin. Yung babae. Yung asawa ni Ramon. Hinarap niya ako, Mama Mia, at ako naman ay nakayuko lang at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Handa na sana ako eh. Handa na akong masampal, masigawan, at isumpa. Pero hindi yun yung nangyari. Hindi kita mapapatawad sa ngayon. Mahina niyang sabi, pero pakiramdam ko narinig ng lahat. Pero salamat pa rin. Salamat sa pagsasabi mo ng totoo. Napaluha ako, Mama Mia. Kasi minsan ang kapatawaran, hindi naman talaga agad na ibinibigay sa iyo eh. Pero ang lahat, nagsisimula sa pagsasabi mo ng katotohanan. Mama Mia, habang isinasakay ako ng mga pulis sa kanilang patrol car, ay nakita ko ang nanay ko. Umiiyak siya. Nakita ko rin ang kapatid ko. Umiiyak din siya. Kahit na ang tingin sa akin ng mga magulang ko pati na rin ng mga kapatid ko ay isa akong salot sa lipunan. Isang tambay na walang ibang ginawa kundi ang maging problema ng pamilya. Maging sakit sa ulo ng nanay niya. Nakita ko pa rin sa mga mata nilang nasaktan sila sa nangyari sa akin. Nakita ko pa rin sa mga mukha nila na hindi nila ginusto na makulong ako. Na hindi nila kailanman ginusto na makapatay ako ng tao. Pagdating sa kulungan, agad kinuha ang statement ko. Agad kong sinabi ang totoo. Isinalaysay kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon ay pinasok nila ako sa loob ng selda. Dahil linggo yun ay walang proseso, Mama Mia. Kaya nasa selda lang ako ng presinto. Wala pa akong 20 minuto sa loob ay tinawag na ako ng pulis. Doon ay nakita ko na dumating ang nanay ko at ang kapatid ko. Hindi na nga siguro sila nagsimba dahil sinundan na nila agad ako sa presinto. Umiiyak ang nanay ko. Nagtatanong kung paano at bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Sinabi ko ang katotohanan. Na hindi ko naman sinadya, na nakainom lang ako, nagkagirian, hanggang sa nakaramdam ako ng matinding galit sa loob ko. At ang galit na yun ang nag-udyok sa akin para pulutin yung bato na nasa likuran ko.
At yung galit din na yun ang nag-udyok sa akin para ilagay ko ang lahat ng lakas ko dun sa kamay ko kung saan nakahawak yun ng bato. At buong lakas ko itong hinampas kay Ramon. Natamaan ko yata ang pinakasensitibong bahagi ng kanyang ulo. Kaya yun ang dahilan kung bakit agad siyang humandusay, nawalan ng malay at kalaunan ay namatay. Habang kinukwento ko yun ay iyak ng iyak ang nanay ko. Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo, Gab. Di ba sabi ko sa iyo, pakawalan mo na yung galit na nasa puso mo? Dahil balang araw, yung galit lang na yun ang sisira sa iyo. Bakit hindi mo magawang pakawalan ang galit mo sa tatay mo? Tingnan mo ngayon, yan ang sumira sa iyo, anak. Sabi ni nanay. At doon ako tuluyang napaiyak, Mama Mia. Naalala ko na kung saan nanggaling ang galit na yon. Yung galit na parang may namumuong bulkan na sasabog sa loob ko. Yung galit na naging dahilan para hampasin ko ng buong lakas nung gabing yun si Ramon. Oo nga pala. Nagsimula ito sa tatay ko, Mama Mia. Sa tatay ko, nasimula sa pool, simula nung bata pa ako. Wala nang ibang nakita kundi ang pagkakamali naming magkakapatid, pati na rin ang pagkakamali ni nanay. Lagi siyang umuuwi ng lasing. At kapag hindi siya napagbibigyan ng gusto niya, yung masarap na ulam, pera, o kung ano pa man, nagwawala siya. Nananakit. Dati nung maliliit pa kami, si nanay lang ang sinasaktan niya. Nakikita kong puro pasa sa katawan ng nanay ko tuwing umaga. Yun ang kinalakihan ko, Mama Mia. Yung malaki at matinding galit ko sa tatay ko. Habang nagkakaisip ako noon, natuto akong sumagot. Habang nagkakaisip ako noon, natuto akong lumaban. Pinagtatanggol ko si nanay. Pinagtatanggol ko ang kapatid ko kapag sinasaktan sila ng tatay namin. Pero ako, dahil lalaki ako, kapag sumasagot ako, kapag lumalaban ako, matinding bugbog ang binibigay sa akin ni tatay. Yung klase ng bugbog na halos hindi ka na makabangon kinabukasan dahil parang lantang gulay ang katawan mo. Ganoon kung mambugbog si tatay sa akin. At alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Sa kabila ng lahat ng ginagawa niya, sa kabila ng pananakit niya kay nanay, pambubugbog, pangmamaltrato, kapag nagsumbong ako, sasabihan lang ako ni nanay na, hayaan mo na, kasi tatay mo yun. Dapat irespeto natin ang tatay mo. Siya ang padre de pamilya natin. Yun ang lagi niyang sinasagot. Yun ang lagi niyang sinasabi na para bang mali ang lumaban, mali ang ipagtanggol ang sarili, mali ang ipagtanggol ko sila ng ate ko. Mama Mia, binatilyo na ako nung nagkasuntukan kami ng tatay ko. Oo, nasa edad 16 ako noon, 4th year high school. Galing akong paaralan noon, nag-practice kami ng sipak takraw. Pag uwi ko, lasing si tatay. Sinalubong niya agad ako ng sipa. Galit na galit siya kung bakit ginabi daw ako. Mama Mia, nagsalita naman ako. Sumagot naman ako at sabi ko may practice lang kami sa sports. Pero hindi naniwala si tatay. Bulakbul daw ako, wala daw akong kwenta. Gastos lang daw ako. Sinagot ko siya. Sabi ko, di ba mas magastos yung alak mo? Sa galit niya, Mama Mia, ay hinampas niya ako ng upuang kahoy. Masakit yun kung tutuusin. Pero sa pagkakataon na yun, wala akong maramdaman. Tila namanhid na ako. At ang sumunod kong ginawa ay sinuntok ko sa panga ang tatay ko.
Gulat na gulat siya sa ginawa ko, Mama Mia. Dahil hindi siya nakapaghanda ay natumba siya sa sahig. Nasubsob. Sakto naman na lumabas ang nanay ko mula sa kwarto. Nung makita niyang sinuntok ko ang tatay ko ay galit na galit si nanay. Pinaghahampas niya ako. Wala daw akong respetong anak. Dun, Mama Mia, dun ko napagtanto na kahit kailan, hindi ako ipagtatanggol ni nanay. Kahit ang tanging ginawa ko lang ay ipagtanggol siya, hindi niya yun magawa sa akin pabalik. Kaya ang ginawa ko na lang ay umalis. Naglayas. Pagkatapos, ang ilang buwan nung mabalitaan kong patay na ang tatay ko ay bumalik ako. Pero hindi na ako nagbalik sa dati. Ako na yung tambay, ako na yung bulakwol, ako na yung rebeldeng anak. Wala na. Hindi na noon nanumbalik ang dating Gab. Yung Gab na mahilig sa sports. Yung Gab na gusto lang namang ipagtanggol ang kanyang nanay. Ang hindi ko alam ay naipon pala ang galit na yun sa loob ko. At kahit nung namatay na ang tatay ko, hindi pa rin pala nawala iyon. At nung gabi ng insidente, nung gabi na nagkaroon ng riot sa Sabungan, yun yung gabi na inilabas ko ang galit na nasa loob ko. At ang galit na yun yung nagbigay ng kakaibang lakas sa kamay ko para maihampas ang batong iyon sa ulo ni Ramon at naging dahilan ng kaniyang kamatayan. Nagyakan kami ni nanay at ng kapatid ko sa loob ng kulungan. Doon humingi ng tawad si nanay sa akin. Dahil ang sabi niya, hindi siguro ako naging ganun kagalit sa mundo kung nagawa niya lang akong ipagtanggol sa tatay ko. Pero wala na eh. Huli na ang lahat para magsisi. Huli na ang lahat para magsisihan pa kami. Mama Mia, sa ngayon, nasa kulungan pa rin po ako. Tahimik ang mga gabi ko. Mag-isa. Pero hindi na ako tinatakasan ng sarili ko. Hindi na ako tinatakasan ng konsensya ko. Yung kapatid ko, Mama Mia, siya ang nagdadala sa akin ng mga downloaded recordings mo. Siya ang nag-udyok sa akin na magsulat dito sa programa mo para may bahagi ko rin ang kwento ng buhay ko. Mama Mia, medyo may malapit na chapel dito sa kung saan ako nakakulong. Paminsan-minsan, naririnig ko pa rin yung kampana. At sa bawat tunog ng kampana ay naalala ko. May 3 krus nung araw na yun. 2 para sa tradisyon at 1 para sa akin. Hindi yung kahoy, kundi yung pinasan ko sa loob. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras dito sa kwento kong ito. Naway maisipan niyo po at mapagdesisyonan na i-ere ito sa inyong programa. Ako si Gab, isang mamamatay tao, isang makasalanan, pero tao pa rin ako. At natutunan ko ang tunay na diwa ng Semana Santa. Hindi lang tungkol sa paghihirap, kundi tungkol sa pag-amin ng mga bagay na hindi mo magawang takasan sa dilim. Tungkol sa pagharap at sa pagpiling magbago kahit na minsan huli na, kahit mahirap, kahit ikaw ang may kasalanan. Dahil minsan ang tunay na muling pagkabuhay, hindi nangyayari sa katawan, kundi sa konsensya. At minsan, yung mga taong nasa loob ng kulungan gaya namin ay mas malaya pa kesa sa mga taong malayang nakakagala sa labas. Maraming salamat po, Gab.
Grabe naman ang kwento ni Gab. Nakakabagbag damdamin, 'di ba? Pero alam mo, ang tapang mo sa point na umamin ka. Siguro dahil na rin yun sa bata, ano. Hello po sa inyong lahat. Today is Holy Wednesday. Oo. So, syempre, medyo mabigat na ang ating pagninilay-nilay ngayon. Kayo ba'y nagninilay-nilay? O nagagalit pa rin kayo dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng gasolina? Oh, for sure, marami sa atin ang hindi na nagliwaliw ngayong Semana Santa. Kung dati, travel tayo ng travel, bakasyon, tuwing Semana Santa, ngayon di na magagawa. Kasi ang mahal na ng pamasahe, ang mahal na ng gaas, 'di ba? For sure, yung iba hindi na umuwi sa kanilang mga probinsya para makatipid. Kasi hindi lang naman yung gasolina ang nagmahal eh. Hindi lang naman yung presyo ng diesel o kung ano pa man, kundi pati na rin yung mga pangunahing mga pangangailangan natin. At kung minsan, mas importante yun, yung ulam, yung kanin, kaysa sa makagala at makauwi sa probinsya. Anyways, naway maging makabuluhan ang inyong pagse-celebrate ng Holy Week. Ayon sa ating mga Katolikong kapatid at mga tagapakinig. Sana'y maging makabuluhan ang inyong Holy Week. At sana dun sa iba, makapagpahinga naman kahit na konti, kahit na sandali. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa ating programa. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Gab, please do not hesitate to like and share this video para naman meron din tayong ma-inspire. Baka naman, kapag may makarinig nitong kanyang video, kanyang kwento, ma-inspire na umamin. Charot. Huwag naman ganon. Anyways, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig and especially sa atin pong mga members na hindi nagsasawa na tayo ay pakinggan, tayo ay suportahan at mahalin. Hello ako kay Marlia Giana Shane, Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagmamahal at sa pananatili niyo pong member dito sa ating program. Thank you so much. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na mga subscribers na lagi pa rin tayong sinusuportahan, minamahal. Thank you very much. Hello ako kay Ruby Ramos, kay Sally Buma. Thank you so much sa iyong pakikinig. Kay JC TV Official. Hello din kay Rika Cruz. Sabi niya, medyo mabagal lang magbasa si Mama Mia. Ang sinabihan niya yung Season 3, Episode 497 natin. Hindi ko alam kung bakit. Baka medyo thrilling din yung kwento, kaya ganon. Hi ako kay Athena Luis. Maraming salamat sa pakikinig. Kay Starboss Sim. Thank you so much. Hello din ako kay Charlene Baclohan, kay Janice Mejos, Ramona Gonzalez. Ayun, Ramon pa naman yung pangalan ng biktima. Leonor de la Cruz, RD Edria, Richard Parr. Maraming salamat, Boncato Marivic, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Thank you very much. Gunfreaks, hello sa'yo. At sa lahat ng ating mga supporters, maraming salamat. Sa hindi pa po subscribers, ano pa pong hinihintay ninyo, please do hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas dito sa ating channel. Ako pong muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia na nagsasabing, have a meaningful Holy Week, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso. Charot. Maraming salamat. I love you all. Mwah! Ingat po kayo. Bye-bye!